dekada nang hinahanap at kinakalap ng mga Hapon ang labi ng mga sundalo nilang namatay noong World War II. Sa ngayon, nahukay na raw ng grupong Kwentay ang labi ng 23,000 na mga sundalong Hapon. Layunin ng grupo na ibalik ng Japan ang lahat ng mga labi, pero tinututulan ito ng mga katutubo na nagsasabing mga ninuno raw nila ang mga nahukay ng mga Hapon. Narito ang report. Sa isang ritual sa dilim ng gabi, tagos ang pagsusumamo ng tribong Hanunuo. Ang mga kuweba kasi kung saan nakahimlay ang kanilang mga ninuno, hinalughog at winasak. Kung nagagalit ang aming mga kaluluwa, pwede kami magkasakit, pwede parusahan kami kung ano. Lumabas ang mga uod. Lahat ang mga mais namin, palay, wala kaming may nakuha. Sa investigasyon ng National Commission on Indigenous Peoples, isang grupo mula sa Japan ang nasa likod ng pagkawala ng mga buto. Kinuha raw ng grupong Kwentay ang mga labi sa kuweba sa paniniwalang buto ito ng mga sundalong Hapon na namatay sa Pilipinas noong World War II. They just did it outright. Basta na lang on their own kasi nga may local hire sila. They have satellite offices. Sina Panding at Danum, dalawa sa mga inupahan ng mga Hapon na manguha ng mga buto sa kuweba. Yung Hapon ang umutos. Ang sabi, iyan ay kanila. Sa Ismail ang isang sako. World War II Theater Mission ang tawag sa bone retrieval operation ng Japan na nagsimula pa noong 1981. Sa nakalipas na 3 dekada, halos 23,000 na ang nahukay na mga buto sa iba't ibang mga probinsya sa Pilipinas. Halos 7 sa bawat 10 nakuha mula nung dumating ang grupong Kwentay noong 2007. Ang problema, marami raw sa mga buto na kinuha ng Kwentay, hindi buto ng kanilang mga sundalo, kundi buto pala ng mga katutubo. There were less than 500 assigned to Mindoro, Japanese soldiers. But in their search, itong grupo ngayon ng Kwentay, they were able to, I think, go something close to 2,000 or what. Medyo may discrepancy. So. Walang awang ninakaw yung aming mga buto. Walang galang, walang pagpaalam sa amin. Yun ang napakasakit para sa amin. Noong May 2009, 57 sakong naglalaman ng daan-daang buto ang nabawi mula sa Kwentay. Ang mayor's permit kasi na hawak ng Kwentay para maghalughog, limitado lang pala sa Occidental Mindoro. They're trying to fast-track the collection process. And in so doing, our representatives were not with them during some phases of their work. Aminado ang grupo, nakuha nga nila ang mga buto mula sa mga kuweba sa Mansalay, Oriental Mindoro. Pero wala raw silang kinuhang buto ng mga katutubo. 一緒に我々が持ってきたものをチェックしてます。でその上で、ドキュメントをチェックして、で日本人っていう認定を国立博物館がしてくれたものだけを持って帰る前に焼いてます。仮装してそれから持って帰ってる。持って帰ってるのは我々じゃなくて日本の政府がコインとか、だからブレイト、銃弾とかグレネード、ヘルメット、バイオニータ。一緒に出てくるでしょ、それが一つ、次はそのランドオーナーランドオーナーのサイン、アフィダビット。 Sabi naman ng PNP, hindi na kailangan magsagawa pa ng DNA testing para malaman kung sa mga Hapon nga ba o mga katutubo ang nabawi nilang mga buto. Sa hugis pa lang daw at sukat ng mga ito, malalaman ng hindi ito mga sundalo. This is a female, no? Female skull. At the same time, mayroong kasamang fragment of baby bone. Ito pa, senior citizen din to. Walang mga ngipin. So hindi siya Japanese soldier. Kaya yung ginagawa ng Kwentay, mali.
Ang Japanese Embassy tumangging magsalita habang hindi pa tapos ang investigasyon. Sa tala ng mga hanunuo, 30% na lang ng mga buto ang naiwan sa kanilang kuweba. Karamihan sa ating mga katutubo ay meron tayong tinatawag na ancestor worship. So, talagang mahalaga ito para sa kanila. Yung remains ay tinitingnan nilang sagrado. 我々が探してるのは日本人の遺骨だから家族は日本人のはずなんですよね、だから家族の元に返すっていう発想がない。だからそのあったところに戻すだけです。 Kahit 81 na si Lola Maria, tinawid ang dagat at inakyat ang matatarik na bato. Makita lang ang sinapit ng mga labi ng kanyang pamilya. Akin anak, akin kapatid, ginhukay. Ngayon ay wala na. Yan na lang ang natira. Para sa marami sa atin, lalo na sa ating mga katutubo, sagrado ang mga labi ng ating mga ninuno. Kapag nabulabog ang kanilang himlayan, hindi rin matatahimik ang kanilang mga kaluluwa.